Good day mga ka-farm. So ngayon nandito tayo sa loob ng layer building namin. Yung layer building namin dito is maximum na yung capacity is 1,000 heads. Pero ngayon is nasa 200 heads na lang sila kasi nagkaling kami. So kung makikita nyo dito sa likuran ko, yun, walang laman yung ibang cages namin. So yung iba naman, kung makikita nyo, mayroong isa, yun, dalawa na lang yung laman. So, i-explain ko kung bakit mayroong ganun. Mayroong isa, dalawa lang yung laman ng cages namin. So, yun ang pag-uusapan natin ngayon. So, yung pag-uusapan natin ngayon mga ka-farm is about kung paano nga ba mag-kaling ng mga manok. So, sa layer mga ka-farm is mayroon kami dito dalawang paraan sa pagkal. So, yung tinatawag namin na initial culling at saka yung full culling talaga. Which means kung sa full culling ka, lahat ng population ng manok mo, pag umabot na ng 2 years or more than 2 years is ikakal na sila. Sa rason na hindi na sila masyadong nangingitlog. Pang-ubabot na dito sa amin mga ka-farm, pang-ubabot na ng 70% ikakal na talaga sila namin kasi lugi na tayo sa feeds. So, mayroon namang chances na minsan umaabot lang ng 65, gano'n na medyo mababa na talaga. Yun, kinakal na namin. Ang basihan namin dito mga ka-farm is pag malalaki yung itlog, tapos na 70% pa sila, hindi pa na namin ikakal. Kasi mayroon pa namang konting yung tinatawag nating kita. Pero pag maliit na yung itlog, minsan kasi yung iba, lumiliit talaga yung itlog. Ang rason din yun yung init ng panahon, minsan. Ganon. So, pag 70% maliit yung itlog, mga small to medium na lang kasi meron talagang ganon, kinakal na talaga kasi mas mura yung maliliit na itlog. So, sa sitwasyon natin dito sa farm ngayon, mga ka-farm, is nasa 85% yung nila ngayon, production rate. So, maganda pa yun. So, kumikita tayo. Nasa peak na yun eh. So, pag start nila mag-lay mga ka-farm is nandun sila sa yung iba 95%. So mataas yung 95% na production nila. Pag umabot na ng ilang weeks or months, nagda-drop talaga siya into 90 to 85%, which is na yun na yung peak niya. So tumatagal yun hanggang 2 years, patong ng 2 years, pag maganda naman yung pakain mo sa kanila, yung pag-aalaga, minsan lumalampas pa talaga ng 2 years. Minsan 2 years and a half. Nakatry kami dito, 2 years, 5 months before sila namin nakal. Pero yun, mga around 65% na lang yung nagpo-produce. Ganon yun. Pero mayroon din kami ginagawa dito, since backyard lang tayo. So, hindi kalakihan yung farm natin. So, may chance na kaya natin gawin to. Yun yung tinatawag natin na initial culling. So, yung initial culling is iniisa-isa natin. Kung nakikita natin kung hindi na hindi na umiitlog yung manok, sila yung ikakal natin. So, yun yung ginagawa namin. So, from 4, kita nyo, 4 sila. So, silang 4 dito is naglilay sila. So, pag nakita namin na straight na 2 to 3 days, yung naglilay lang sa kanila is 2, ganun. So, sinasiparate namin yung 4. So, ganito, yung ginagawa namin. Ito, magkakasama to, ito, tsaka ito. So, ino-observe sila namin for, mga pinakamataas na yung 5 days. Kasi meron kasing yung iba, naglilay ngayon, tapos bukas naglilay. Pagka next day, hindi na. Pag other day, hindi na naglilay. So, ganun. Tapos, naglay by the next day. So, ganun, parang hindi na maganda yung production niya kasi supposedly yung manok, naglilay siya every day. So, mayroon lang mga siguro isang araw na hindi sila naglilay kasi yung production ng manok is umaabot na, yung process ng itlog nila para makalay sila is umabot ng 26 hours. So, before sila makalay ng itlog. So, ganun, sinaseparate namin sila. Pag nakita namin, naglay ngayon, pagkatapos bukas hindi na naman naglay. Pagka next day naglay. Other day, hindi naglay. Next day naglay. So, interval na yung paglay niya, kinakal na namin sila. Kasi lugi na tayo sa feeds doon eh.
Tapos yung nililay nila is medium or small lang. Hindi sila naglilay ng jumbo or XL. So, medyo lugi talaga. So, kahit XL or jumbo, kinakal na talaga namin kasi lugi na tayo doon. So, meron ganun. So, para hindi po tayo medyo malugi sa farm natin, especially backyard lang tayo, meron lang tayong 100 heads, 200 heads, pwede tayo gumamit ng initial culling para naman medyo makabawi tayo sa puhunan. Especially, hindi tayo nag-start ng sisiw. Nag-start talaga tayo bumili ng RTL, which is yung RTL medyo mahal. Kahit naman mag-start tayo ng sisiw, ganun pa rin naman yung puhunan, hindi nagkakalayo. So, kasi gumagawa tayo ng building para sa mga sisiw, pagkatapos, gagawa rin tayo ng building para sa mga layer. So, doble yung gastos natin pag nagsisiw tayo. Pero, pag nag-RTL tayo, isang building lang, pero medyo mahal din yung RTL. So, same-same lang talaga yung gastos nyo. Pero pag second batch naman, nakakabawi tayo. So, next na video natin, pag-uusapan natin dyan kung ano talaga yung mas magandang start. Yung RTL ba o sa sisiw tayo. So, pag-uusapan natin yan sa next video. So, don't forget to subscribe sa channel natin mga ka-farm para ma-update kayo sa mga video natin tungkol sa layer poultry. Disclaimer lang po, lahat po ng ituturo ko, share ko sa video na to, dito sa channel natin is experience lang po namin dito sa farm. So, hope may matutunan po kayo dito. And thank you. Bye-bye.